I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes. Ayan, nako po. Well, anyway. Malamang magre-react na naman yung mga DDS. Nako mga bes ha. Alam po natin, ang issue dito sa dalawa nito, sangkot sila sa shipment ng more than 6 billion na halaga ng droga nung panahon pa ng kanyang ama. Pati yung asawa ni BP Sara Duterte, ayan no, si Hans Castro, no? Ay, Hans Carpio pala. So dahil dito mga kababayan, no, mayroong inalabas ang abogado mga beswa. Nako, mukha yatang matuluyan na itong dalawang to mga kababayan. Panibagong sakit sa ulo na naman nila. Malamang kay pa-BBM na naman isisisi. Bakit kanyo? Gano'n naman talaga guys. Wala naman silang bukang bibig kundi ang Pangulo, ang administrasyon. Gano'n lang sila. Dahil dito, basahin ko po sa inyo. Sabi po yan ng abogado. The Department of Justice is set to examine new evidence. OM goes. So, ibig sabihin, may panibagong ebidensya laban dito kay Pulong Duterte at saka kay Hans Carpio. Nako po. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan, bakit itong pamilya na ito ay laging nasa hot issue, viral sa buong mundo? Sabi ko nga, kung wala ka po talagang ginagawang anomalya, hindi ka mapapansin ng tao o hindi ka ibabalita sa social media. Wala, as in. Pero dahil malakas or malaki ang talagang malakas ang ebidensya laban sa mga akusasyon, nako, talaga naman. The Department of Justice is set to examine a new evidence linking Davao City Congressman Pulong Duterte and lawyer Hans Carpio, agay, patay tayo ni Day, of Vice President Sara Duterte, to the notorious Davao Group, a syndicate allegedly facilitating large-scale drug smuggling. Agay! Talaga, alam nyo kasi pag sa mga ganyang gawain, malaki kasi ang kita dyan guys, instantly no? Billion, talaga naman, grabe. So dahil dito, alam nyo, ang DOJ na po ang nagsalita, no? The Department of Justice is set to examine. Diba? Nako, i-examine nila ang bagong ebidensya. Alam din naman po natin, si dating dating hitman nila, si Matubato, ikinanta rin ito mga kababayan mamaya, no? Pakita ko nga sa inyo yung sinabi ni Mr. Matubato na ngayon ay nasa ibang bansa na. So dahil dito, mga kababayan, no? Nagkaroon po ng Quadcom hearing at nabanggit po rin ito ni Congressman Ako, mga kababayan, no? Ay matindi ito mga bes. Ay ito po yung Davao Mafia Group. Agay. Tsaka isa pa guys nabudol po ang bansang Pilipinas sa panahon ni Digong. Ang akala natin magaling, yun pala at the end of the day nalaman pala ang kabulukan ng palpak na pamumuno. So yan mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito mga kababayan? Sasabihin ng mga DDS fake news. Di mag-research kayo. Ayan abogado. Mag-research po kayo para alam nyo. You see? Lahat tayo nagkakamali pero in a way of simple words. Diba? Hindi lahat tayo perfect. Pero yung pagkakamali na nagpapakalat ka ng fake news, inuulit-ulit mo, foul na yun po intention na po yun, no? Intention na po yun. So dahil dito mga kababayan, pag ito ay sa bagong ebidensya laban sa kanila, matuluyan na talaga itong mga to Ayan sabi ng abogado DOJ proves new evidence versus Paulo Duterte, BP Sara's husband and Davao drug trade. You see? Diba? Yan po ang kinanta ni Mr. Taguba
sa Quadcom. Pinangalanan si Pulong Duterte na sila po ang ang nasa likuran ng shipment ng malaking gabultong droga. Nakita ba yung sa cylinder na ba yun? O yung 6 point something yata na bilyon ang halaga. Antindi. Dahil yun po ang lumabas sa social media na ito si dating Pangulong Digong protector ng drug lord ng mga tsikwa, mga kababayan. You see, yung mga hitman niya rin ang nagbulgar sa kanya Ay, so, si Mr. Asierto, dating pulis. Di ba? Sinabi niya rin po yan. Nako. At di ba? Sinabi din na ito si Digong ay addict. Agay, kung makapagbenta kay Pangulo, akala mo malinis ang dating. So dahil dito mga kababayan, ito short lang, no? Pero ang pinaka-point dito, sinabi ng DIJ na bagong ebidensya laban kay Pulong Duterte. So ngayon, abangan po natin kung magiging investigasyon tungkol dito. Nako po, baka maitawag na naman yan sa Quadcom, sa next na mga hearing nila, no? So dahil dito guys, nabanggit ni Mr. Matubato na ito din si Pulong Duterte sangkot din sa mga pagpatay dyan po sa Davao. Ito ayan sabi pa ng Philstar. See, Matubato filed complaints against Duterte and his son. Bakit? Paulo Duterte, who was then the vice mayor of the Davao City, for the alleged crimes and murder, torture, and kidnapping in December 2016. You see, sabi sa inyo guys hindi lang pag-i-involve niya ito sa mga illegal na droga, pati pag-torture, pagpatay, di ba guys, kidnapping. Jesus Maria Josep, na isabi din po yan ni Mr. Las Cañas. Na ito yung papa niya guys, ganun din, involved sa mga kidnapping. Si Mr. Las Cañas ang nagsabi niya na, kinote ko lang yung sinabi niya. Simple, napakasimpleng words lang. Mayroon akong video na dyan na in-upload na kung saan in-interview po siya ng Rappler. So dahil dito mga bes, sa palagay nyo kaya makakabalik sa pwesto yung kapatid? Sa kabila ng mga issue laban sa kanila? Of course not. Sino naman tanga na ibubuto mga yan para makaupo sa Malacanang? Gusto nyo ba na pag nakaupo sa Malacanang yung kapatid, di ba baka mas malala dito guys ang mangyayari sa Pilipinas? Matuluyan na yung mga ari-arian ng Pilipinas diyan sa mga isla. Na kung tama nga yung sinabi ni dating Chief Justice Carpio na isinuko ni Digong ang Ayungin Short sa China, di patay tayo diyan. 'Di ba? Babalik yung pugo. Babalik yung mga illegal gambling, yung gray list na tinanggal ni Pangulong Marcos Jr. Ibabalik din naman yan, na kung saan yung gray list na yan pinasok ni kumbaga ni Digong. Ngayon tinanggal na ni PBBM. Dahil dito sa mga money laundering na ito. Kaya alam niyo, sa totoo lang, mga Pilipino sa buong Pilipinas, magiging matalino po kayo sa pagpili ng tamang kandidato. Hindi po yung magiging devoted ka sa'yo, magiging devoted kayo sa isang kandidato na alam nyo na masama ang kanyang background. Tulad nito, ganun din si Sara Duterte, yung vice presidente. Sa 7 article sa impeachment niya, may nakalagay doon, sangkot siya isa sa mga sa mga nagtutukhang. Ay naku po, patay tayo diyan. So masasabi natin, nararapat ba na ibuboto itong mga ito? Siyempre hindi. Tayong mga mamayang Pilipino, ang higit na may karapatan na dapat hindi na iupo sa anumang posisyon ang mga ito. Kahit sa Davao, hindi na dapat pa upuin itong mga Duterte. Mga kababayan. Magiging tayo, mapagmatsyag, mapanuri. Hindi na dapat. Ang karapat dapat na umupo sa Malacanang, yung talagang walang issue laban sa kanya. See? So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video. In-upload ko ito pa kasi kailangan ito malaman ng taong bayan.
para sa pagdating sa eleksyon, magiging aware tayo mga bes. Yan ang pinaka-point ko dito kung bakit 101% na suportado ko ang Marcos administration. Hindi lang po yun. Siyempre, tayo yung nagpapakalat ng mga magagandang balita para inform ang mamayang Pilipino na magiging aware sila sa mga pinapanood nila, sa mga binabasa nila sa pagpili ng tamang kandidato. Siyempre, protektahan natin ang bansa natin. Oh, 'di ba mga kababayan? At kung tama rin naman ang kung totoo yung sinabi ni dating Senator Trillanes, ito po ay member ng Triad dyan sa China. Malaking organisasyon yan mga kababayan, sa totoo lang. Oh, pag yan ay totoo, masasabi natin kaya siguro malakas ang loob nila kung bakit sila ganyan. Kasi nasa likuran nila yung malaking sindikato na kaya nilang, kumitil ng tao. Kahit mataas na opisyal. O, di ba? Iyan ang iniisip ko eh. Kaya minsan, sabi ng utak ko, kaya siguro malakas ang loob nito, itong mga to, kung makapag manira sila ng kapwa, di ba? Nasa likuran nila itong mga malalaking sindikato na galing sa ibang bansa. Di kayo naloka mga kababayan. Tingnan nyo si Sara, ang daming tato, mga kababayan, sa paa. Dragon ba yun? Sabi nga ni Senator Trillanes, ang tato nito, dragon sa likod, ayaw nga ipakita So dahil dito guys, yan lang po ang aking pinaka-latest updates video. Kayo na po ang bahalang musga. Protektahan natin ang bansang Pilipinas sa mga sindikato na galing sa mga iba't ibang lugar. Diba? At protektahan natin ang ating kapwa Pilipino and of course, ang ating mahal na Pangulong Marcos Jr. Dahil kung hindi siya ang nakaupo, walang nabubunyag sa mga anomalyang nangyayari sa Pilipinas. Pero dahil sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., maraming natuklasan ang mamamayang Pilipino. Hindi kayo naloka. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babus. God bless Philippines.